Impormasyon ng babae. Dapat mamatay. Ayoko ngang maging pamalit na asawa. Ang kapahamakan ng sinuman sa sarili na niyang ayusin. Ay. Ha, sandali lang. Ano bang nangyayari dito? Ay grabe, ang gwapo. Pag ininom mo ito, gagaling ang sipon mo. May problema ang tubig na ibinigay ng dating may-ari. Nakarinig ako ng di sinasadya kagabi. Para maprotektahan ang may taglay. Ang ate Feng Lian na may mataas na kakayahan sa pag-aanak. Balak nilang ipaasawa ako. Sa matandang ahas na itim na 500 taong gulang. Kaya tumakas ako ng gabi ring iyon. Akala ko makakatakas ako sa sakuna. Pero hindi ko inasahan ang panganib ng kalupitan ng mga beastman. Sobrang gwapo pa niya. Hay. At saka, sa mga patakaran sa mundong ito ng beastman. Baka ang kawawang maliit na asong ito ay pinagmamalas pa sa harap ko. Ako, isang babaeng mababa ang antas na nagdala sa kanya. Ay low-level na lalaking beastman lang din ang makukuha ko. At ngayon, tumatakas ako para sa buhay ko. Sino pa ba ang dapat managot sa kanya? Ito ba ay sarili ko noon? Hindi nakita si Feng Yu. Sa kagubatan ng Fengguan, may malakas na aura ng mapanghamong Panginoon. Hindi naligtas dito. Magpalipat na tayo ngayong gabi. Basta may Feng Lian. Itong babaeng may mataas na kakayahan sa pag-aanak. Kahit saan tayo pumunta, may magandang buhay tayong matitikman. Naku, naloko ako. Akala ko primitive lang ang mundong ito ng beastman. Lumabas na mataas pala ang antas ng sibilisasyon ng mundong ito ng beastman. Kayo ba dito naniningil ng jade pendant? Ang lakas ng amoy ng lalaking beastman, nakakaantig. Ako ang tatanggap. Tingnan natin, magkano ba ito? Wow, napakalaking piraso ng birdeng hiyas. Talagang pambihira at napakabihirang kayamanan. Walang dudang napakahalaga nito. Mukhang imposibleng akin ang pirasong hiyas na ito. Ibig sabihin, ang napakagwapong lalaking beastman na naglagay nito sa akin, ay siguradong hindi basta-basta ang pinanggalingan niya. Ibebenta ko itong hiyas. Magkano ang maibibigay niyo? Talaga bang ibebenta mo? Kung gusto mo talagang ibenta, ang tindahan namin makakapagbigay lang ng 16,700,000 barya ngayon. Pero pinapayuhan kitang maghintay pa ng 2 araw. Hintayin mong makapag-ipon ako ng 2 araw para maayos na maibenta. Hindi bababa sa 800,000,000 barya ang pwedeng makuha mo. Nakakaengganyo. Pero ngayon, isa na namang problema ang dumagdag. Hindi na pwede. Ngayon, bigyan mo ako ng 16,700,000 barya. Ang pirasong hiyas na ito, yun na. Sa ganitong itsura, para lang akong karaniwang sub-babae. Hindi na ako mapapansin ng iba. Parang naging simple na lang ito kumpara sa modernong bus na may open top. Itong mundong beastman ay lipunang pinagsama ang teknolohiya at primitibong buhay. Sub-babae, saan mo gustong pumunta? Gusto mo bang sumakay sa likod ko? Libre lang, ha? Saang daan ka ba dumadaan? Vegetarian ka ba? Ano nang ibig mong sabihin? Kung vegetarian ka, mas mahinahon ang personalidad mo. Iminumungkahi kong pumunta ka sa Nantong.
Medyo mahirap doon. Pero hindi naman mahirap makipagkaibigan ang mga tao. Hehe, kung mahilig kang kumain ng karne, wala ka nang dapat ikahiya. Pupunta ako sa Nantong. Ang Nantong ay 83 bundok ang layo mula rito. Kailangan ng 800 barya. Wow, ang taas naman. Mas mataas pa kaysa sa isang palapag ngayon. Ay, ang init naman ng panahon. Nakalimutan ko tuloy kung gaano nakatagal mula nang pumunta ako sa Nantong. Maupo ka ng maayos at umalis na tayo. Si Bailey na Young Master. Sa Kang City, wala nang mataas na uri ng babaeng may kabiyak. Lahat ay nakatuon na sa templo ng sakripisyo. Maaari po bang bumalik agad kayo sa templo ng sakripisyo para suriin ang orihinal na halaga? Hindi na kailangan. Ang pagpapatahimik ng mataas na uri ng babae, hindi naman gaanong malaki ang epekto sa inyo. Pero sa 3 babae sa pangunahing lungsod na hindi nyo gusto, sa matinding sitwasyon, pwede ring pilitin. Pagkatapos, asikasuhin ko ng maayos ang mga ito. Mahalaga po ang inyong kaligtasan. Sa larangan ng digmaan sa North Plains, wala ang presyon ng iyong presensya. Ang dakilang Young Master at ang ikatlong Young Master ay umabante kasama ang hukbo. Natalo na ang South Desolation sa 3 sunod na laban. Baka hindi na magtagal. Ang Flame Tiger Beast King ng North Plains. Makakapagpahiwatig na may problema ka na. 70 taong gulang na ang Emperador na ama. Kahit gaano pa kabangis ang mabangis na hayop kapag tumanda na. Malaki ang ibabagsak ng laban nitong lakas. At ang 2 kong kapatid. Mula nang mabigyan ng mataas na antas ang kanilang maliit na lakas ng labanan. Sa mga nakaraang taon, ang isip nila ay napunta lang sa agawan ng kapangyarihan. Ang natitira na lang ay itsurang pang-akit. Hindi na kailangan. Nahanap ko na ang babae ko. Sino pa ang makakatalo sa ganda mo? Ikaw ang pinakamalakas sa lahat ng mandirigma ng South Desolation ngayon. Ang isang taong may antas ng laban na ganito kataas. Inakala kong wala na ang babaeng iyon. Dahil kahit ang buong pangunahing lungsod ay napalibot na. Napakaraming mataas ang estado at magagandang babae. Hindi naman sila akitin ng iyong mga mata. Sa isang kisap mata, tumakbo na agad ang babaeng iyon. Ang ibig kong sabihin ay ang mataas ang antas na marangal na babae. Ano ang tawag sa kanya at nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Kilalanan niyo siya ngayon lang. Gusto ninyong puntahan namin siya at isama pabalik sa lungsod. Hindi siya nagsabi ng kahit ano at umalis na. May babae pa palang hindi interesado sa inyo. Espesyal na babae siya. Pinapayagan ko siyang magmalabis dito sa akin. Espesyal na babae. Sa seremonyang hindi pa nasusuri sa templo ng sakripisyo. Paano ninyo nasabing espesyal siya? Hindi na yan dapat ninyong usisain. Kulang na kulang sa disiplina ang mga beastman ng North Desolation kamakailan. Aalis muna ako ngayon papunta sa hanggahan. Mag-iwan ka ng tao sa Black Eagle 6 team. Sa Kang at sa mga karatig na lugar. Sa dilim, hanapin ang isang babaeng may matingkad na pulang mahabang buhok. Opo. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang mabilis na utos. At agad kong masusundan ang iyong babae. Ang hindi pa narehistrong espesyal na babae sa templo ng sakripisyo. Ang palatandaan ay matingkad na pulang mahabang buhok. Ang hindi pagrerehistro ay ibig sabihin na may sinasadyang pagtatago ng pagkakakilanlan. Ang matingkad na pulang mahabang buhok ay bihira sa ilang lahi lamang. Ang saklaw ay itinakda sa Kang. Naniniwala akong madaling mahahanap siya ni Yingkong. Pagdating ng oras, maigi nating tanungin. Ano ba talaga ang ikinagagalit niya sa akin? May sub-female na ipinagbibili rito. Bagamat isa itong kwintas na halos maubos na. Pero dahil nakatala at nakabigkis na ang pagkakakilanlan. Ngayon, ang bagsak na presyo ay 588 barya lang. Bukod sa hindi na mababayaran. Lahat ng iba pang gamit ng kwintas ay ganap na gumagana. Pwede bang mas mababa pa? Pwede ba ang 550 na lang? Huwag nang tumawad sa 588. Bata pa naman siya. Wala pang kahit isang pang-track ng lokasyon.
Wala pa akong kasamang pamilya rito. Ang aming punong bayan ay mula sa lahi ng mga itim na oso. Ang komunikador na ito ay pwedeng gamitin sa dalawang lungsod, sa Kang at San Antong. 580 kunin mo na. Ang ibig sabihin ng usapang ito ay, ang komunikador ay konektado ayon sa saklaw ng bawat lungsod. Sige, babayaran kita ng cash. Kailangan ko nang umalis, bilisan mo. Nakakaumay na talaga. Tatlong uri lang ang kasarian sa mundong ito. Ang babae at ang sub-babae ay pwedeng makipagpareha sa mga lalaking beastman. Ang kaibahan ay nasa. Ang mga babae ay may kakaibang kakayahang magpatahimik ng isip na parang patong-patong ang bisa. Sa mundong ito na kulang sa mga babae. Bukod sa mas mataas ang antas, mas mahirap din alagaan ang mga supling ng mga beastman. At higit pa roon, may panganib ding sumabog ang likas na antas. Kaya nagkakaroon ng pagkakaiba sa pagtrato sa babae at sub-babae. Habang mas mataas ang antas ng babae, mas malakas ang kakayahang magpatahimik. At pwede pa siyang manganak ng tatlong uri ng kasarian. Samantalang ang sub-babae, habang buhay, low-level na sub-babae, at beastman lang ang pwede niyang isilang. Bagaman napakahalaga ng mga babae, napakakaunti naman ng mga high-level at espesyal na beastman. Kaya ang tunay na kapangyarihan sa mundong ito, ay nasa kamay pa rin ng mga beastman. Mas mabuti pang ayusin ko muna ang sarili kong bantay. Manirahan muna ako ng payapa sa Nantong, saka na ang iba. Iyan ang tawag na kahirapan. Tingnan mo, ang dami ring taong hindi rito kabilang. Kaya nakatira lang tayo sa mumunting kahong bakal. Tanging mga babae at malalakas na beastman lang ang pwedeng manirahan sa gubat. May likas na pagkalapit ang mga nilalang sa kalikasan. Parang wala namang sakit sa ulo ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Magandang araw, pwede ko bang malaman kung si Fenyu ba ang sub-babae? Ako ang property manager na inischedule mo online. Si Ratling. Dumating ako sa oras na inischedule mo para ipakita ang bahay. Yenan, sana may mahanap akong lugar sa kumpol ng mga gusaling sinasabi ko. Sana may mahanap akong unit sa gusaling mababa ang bilang ng tao na nabanggit ko. Wow, ang ganda. Regalo ko na sa iyo ang bagong lock na may voice print. Sa 2 araw na itong balisa at hindi mapakaling pakiramdam, nawala rin sa wakas nang magkaroon ako ng sariling lugar. Mas kumalma na ako. Sa 32 na unit dito, wala ni isa ang babaeng hinahanap mo. Dadalhin ko ang Kang City. Kasama ang lahat ng babaeng mapula ang buhok sa mga kalapit na bayan. Paano kung may mga taguan pang hindi ko nahahanap? Pakiabot sa Young Master ang larawan niya. Baka. Ang nag-iisang babaeng nakalaan sa akin ay hinihintay akong ako mismo ang magpunta at hanapin siya. Young Master. Young Master, ang bigong batang Panginoon mula sa Beihuang Flame Tiger na. Pagkatapos umatras ng mahigit 100 metro mula sa bulubundukin, ay napalibutan ng nagkakagulong mga halimaw mula sa Beihuang at humihingi ng tulong. Ipasa ang utos ko. Ipadala agad ang ikalawang tribu ng mga itim na oso malapit sa Liushan para sumuporta. Mag-iwan ng mga tao para bantayan ang pangunahing lungsod. Kung may babaeng gagamit ng aking pagkakakilanlan at jade pendant para lumapit, ibig sabihin, nagpapanggap lang siya.
Ang jade pendant na pwedeng magpaandar ng pribado mong hukbo, ibinigay mo pa talaga. Baka matagal nang umalis siya sa Kang City. Lumawak pa ang saklaw ng paghahanap. Magpadala ng mga tao para magtanong. Hanapin siya. Gagawin ng inyong lingkod ang buong makakaya. Bakit ang bilis magkulay itim ng buhok? Pati ba naman ito, napakapait. Binili ko ang gusaling ito. Sa kari, 65,000 na lang ang natira kong pera. Yung cash na nakuha ko noon, nagastos ko rin sa daan. Ngayon, 2,320 na lang ang natitira. Kailangan ko pang maghanda ng ilang gamit. Ang pagkain, bukod sa mga delata na pareho lang ang presyo sa totoong buhay. Wala ring bagong sariwang pagkain online. Ay, mukhang sa totoong buhay na lang ako mamimili. Buti na lang, kahit nagpapaligo ako ng lobo, wala akong napitas. Ako si Zikingking, ang 10 punong namamahala sa select area ng gusaling ito. Ako ang may hawak ng palapag 121 hanggang 141. Kahapon, sa likuran nakita ko rito ang bagong rehistradong bahay. Apo, ikaw ba si Feng Yu? May kailangan ka ba sa pagpunta mo sa akin? Ito ang impormasyon ko. Tiyak na hindi pa malinaw sa'yo. Ang mga patakaran sa paninirahan sa Nantong, na maging isa sa mga sub-babae ng lugar na ito, tuwing 3 araw, kailangang sumama ka sa pangkat ng kaparehong gusali para mangolekta ng mga halamang makakain sa gubat. Ang mga pagkain nakalap. Kapag dumating ang oras, kailangan mo lang ibigay ang 1/5 ng pagkain sa 13 bundok. Ang matitira, pwede mong iwing lahat o ibenta mo sa unang palapag sa palitan. Ito ang tungkuling dapat gampanan mo bilang isang adult na sub-babae. Kailangang mong tuparin. Ang impormasyon ng paglipat mo kahapon, narehistro na sa aming gusali. Ang mga isusumite mong pagkain, bukod sa ipapalit para sa tubig at kuryente mo sa araw-araw. Ang pangunahing gamit ay para ibigay sa mga batang ulila sa unang palapag. Bilang pinuno ng pangungolekta, sa pagkakataong ito, naparito lang ako para ipaliwanag sa iyo ang mga patakaran ng paninirahan dito. Tunay ngang tulad ng sabi ng mga sub-babae sa labas. May 20 pinuno ng bundok sa bawat distrito at bawat bundok. Ang mga larawan ng mga pinuno ng bundok ay kahawig din ni Zikingking. Bagong lipat ka lang. Pwede ka munang magpahinga ng 2 araw. Naidagdag ko na sa komunikador mo. Kapag oras na ng pag-alis, tatawagan kita doon. Maraming salamat, pinuno ng bundok. Aalis na ako ngayon. Gusto ko lang itanong sa'yo. Saan karaniwang may bentahan ng mga paninda? Mga karaniwang gamit. Dito sa ating bundok, makakabili lang tayo niyan. Ang una at ikalawang palapag ay pamilihan ng 13 bundok. Kung maagang umalis, may murang karne at gulay doon. Mura rin ang mga ligaw na gulay at prutas. Kung gusto mong bumili ng sariwang sangkap at iba pang gamit, kailangang pumunta ka sa unang bundok sa Silangang Distrito. Doon ang sentrong pangkalakalan ng buong Nantong. Lahat ng uri ng paninda ay meron. Salamat sa pagsabi mo sa akin. Kung lalabas ka ng mas malayo, may masasakyan bang mabangis na hayop dito? Pambiyahe ang mabangis na hayop. Anong luho at laking pisngi na ideyang iyan? Ang mabangis na hayop ay para lang sa mga marangal na babaeng lumalabas. Ikaw na sub-babae, huwag ka nang mangarap pa. Kung gusto mong sumakay sa pambiyahe na tulad ng nasa labas ng lungsod, sa layo na 10 li, aabot iyon ng 2,000 barya sa simula pa lang. Makinig ka sa akin. Mas mura pa nga ang makinarya kaysa umupa ng isang mabangis na hayop. Pero hindi ako marunong magmaneho ng sasakyan. Ang flying car ay otomatikong minamaneho. Kailangan mo lang ikonekta ang komunikador mo. At maaari nang itakda ang ruta. Sasama na ako sa iyo para bumili. Maraming salamat, pinuno ng bundok. Ang itsura niya ay parang isang matandang alimango. Talagang hindi natitinag ang pera. Kailangan kong makahanap agad ng paraan para kumita. Kaya lang, hindi ko pa alam kung magkano ang dapat kitain. Para maibalik si Yupei. Ang lugar ng pangbolekta ngayon, nilinis na ng mga mabangis na tao. Kayong lahat, huwag nang lumayo sa gilid ng kabundukan. Tandaan niyong bantayan ang komunikador.
Pagsapit ng tanghali, sabay-sabay kayong babalik dito sa lungsod. Yung sub-babae na kulay abong lobo, may balahibo sa tainga at medyo maitim ang mukha. Bagong lipat ba siya? Hindi ko pa siya kailanman nakita noon. Napakaputi ng balat niya. Kaya kitang-kita ang mga maitim na tuldok sa mukha. Mahina ang lakas. Mahina rin ang kakayahang mabuhay. Ni sarili niya ay hindi niya maalagaan ng maayos. Mahina talaga ang kakayahan sa pagpapalaki ng mga batang paslit. Nakakaawa naman. Dahil lang sobrang mahina niya at maliit. Kaya pag naging adulto na siya, baka pinalayas na siya ng pamilya niya. Hindi naman nila alam kung babae rin ba siya. Sino ba ang magmamalasakit kung bagong lipat siya o hindi? Sabi na, ngayon, ang mga babae ay bumibiyahe pa mismo papunta sa pangunahing lungsod. Doon pwedeng pumili ng sarili ang mga astig na lalaking hayop. Sana all. Ang buong pangkat ay hinati sa 10 grupo. 10 tao bawat grupo. Mula sa isang sulok ng kagubatan, papasok tayo sa gubat. Lalaking lobo rin na babae. Wala ka bang baong basket para sa mga gamit? May dala akong ganito. Ang galing ng sipag at talino mo. Ito ang mga tirang piraso ng telang ginamit ko sa kama. Pagbalik ko, gagawan kita ng isa. May natitira pang telang may bulak. Ayos, alam ko na kung saan may kamote. Sasama ako sa pagkalaga. Makakuha rin ng kaunting alikabok na enerhiya. Umabot na sa unang antas ang karanasan sa pamimitas. Lumaki ang espasyo hanggang 1 metro kwadrado. Napakaliit lang ng pwedeng kainin dito. Kakainin lang nito ang napakalaking bahagi ng lupa. Hindi rin naman lugi kahit may maiuwi akong kaunti. CJ. Umabot na sa 16 na punto ang alikabok na enerhiya na nakolekta. Pero hindi pa rin muling lumawak ang espasyo. Hindi pa rin ba sapat? Araw-araw naman tayong lumalabas para mamitas. Bakit hindi na lang mag-alaga? Ang strange ng naisip mo. Sa food forest, marami kang makukuhang kahit saan. Bakit pa kailangang siksikin ang espasyong pangkabuhayan ng mga beastman? At saka, mas malaki pa sa mga beastman ang karne na pwedeng kainin. Walang kasing lupit na lobo. Hindi na kayang pakainin ng mga sub-babae ang mga beastman. Kahit ang mga beastman, hindi na uubos ang mga mababangis na nilalang sa paligid. Mas lalo nang hindi na kailangan ang pag-aalaga. Mas malaki pa kaysa sa katawan ng beastman. Ang mga beastman na may sungay asul na baka ay naglalakad sa maluluwag na daan. Dapat ay mga daanang mainat na inalagaan ng gobyerno. Kaya walang naranasang panganib sa daan. Mukhang mas nakakatakot pa ang panganib sa labas ng mundong ito, kaysa sa inakala ko. Dumating na. Ang mga kamote rito ay matatamis at masarap din. Pwede itong gawing starch, ha? Umabot na sa 100 ang alikabok na enerhiya na nakolekta. Umabot na sa 2 antas ang karanasan sa pamimitas. Lumaki ang espasyo hanggang 2 metro kwadrado. Titingin muna ako sa paligid. Gusto kong maghanap ng mga ligaw na prutas. Huwag kang lumayo. Mamaya kasi sobrang taas na ng araw. Kailangan na nating bumalik. May nahanap ka bang makakain? Malapit na ang oras ng pag-uwi. May nahanap naman akong makakain. Mas busog kung lulutuin ito sa tubig at kakainin. Kunin mo na. Para sa'yo yan. Noong una akong dumating sa gubat, wala akong makita kahit ano na pwedeng kainin. Dito ka na lang at sumama sa amin. Napakaputi ng balat. Kaya halatang halata ang mga itim na tuldok sa mukha. Mahina ang katawan. Mahina rin ang kakayahang mabuhay. Ni sarili niya, hindi niya kayang alagaan ng maayos. Mahina talaga ang kakayahan sa pagpapalaki ng mga batang paslit. Nakakaawa naman. Dahil lang sobrang mahina siya. Kaya pag naging adulto na siya, baka pinalayas na siya ng pamilya niya. Halos mapuno na rin ang espasyo. Susunod, kapag napuno na ang supot, sapat na yon.
May mabangis na hayop na humahabol sa makapal na nakabaluting hayop. Magtago tayo agad sa likod ng puno. Ang huli nila ay isang sinaunang halimaw na dragon. Noon, akala nila mabubunyag ang pagkakakilan ng babae. Hindi pa man, may baon na silang pagkain sa ibang dimensyon. Tumakas sila hanggang sa malayong mga bundok. Namuhay ng mag-isa sa gubat. Ngayon lang nila naisip na napakatawa pala ng ideyang iyon. Kamakailan, muling tumawag ang imperyo ng isang batch ng mga mandirigma. Lalo lang kaming maraming naging lalaking halimaw. Kulang na lang masira ng mga lalaki ang safety zone na ito. Pagbalik natin, kailangan nating mag-ulat sa Panginoon. Mas lalo pang dadami ang mga pag-ikot natin. Hindi rin malaman kung ano na ang nangyayari sa digmaan laban sa Hilagang Kapatagan. Sa balita, umatras na raw tayo hanggang sa paanan ng bundok. Ano raw ang sinasabi nila? Tiyak na mananalo tayo. Andyan ang batang Panginoon ng Hilaga. Lumabas na kayo. Oras nang bumalik. Sasama ako sa inyo palabas ng bundok. Kapitan Ling, pwede bang tig-isang piraso lang ang mapasayo ngayon? May laman ba yung buto? Ha? Hindi naman siguro. Nabunyag na ang pagkakakilan ng babae. Patay na tayo. Ha 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 ha. Napatalon ako sa gulat. Tingnan mo nga. Akala ko pa naman babae siya. Pero nasa ganito palang delikadong gubat na siya. Palang ganap na palang dalaga, maliit na kulay abong lobo. Ako pala ang tunay na napagulat. May tainga siyang parang sa lobo. At wala ring bakas ng pambabaeng pheromone sa katawan niya. Pero ang weird din naman. May kung anong marupok sa katawan niya. Pero may dala rin siyang nakakatakot na aura. Marahil, may halong dugo siya ng lahing lobo at iba pang malalakas na lahi ng halimaw. Ang bagong dating na sub-babae na si Feng Yu. Gumastos ng malaking halaga para makabili ng pinakataas na bahay. Nakakalabas siya ng ganito kalaking pera. Malamang isa siyang malakas na halimaw na tumulong para maging malaya matapos manganak. Hindi na rin naman bago yon. Naunahan lang nila tayo. Sige, ang mga pirasong ito, kunin ninyo at paghati-hatyan. Ayos. Haha, ayos. Salamat, Kapitan Ling. Mga sob, pakibalik na agad sa team at umuwi. Unang beses kong mangalap ng pagkain sa labas. Pero ligtas naman akong nakauwi. Ang tamis ng amoy. Parang kamote. Ang ganitong pagkain, laganap lang sa paligid. Sa Baryang Bakal, 2 ng malalaking ugat ang mabibili. Kung mamimitas, abot na rin ng halos 20 ugat. Hindi naman marami ang dami. Mas mabuti pang pakuluan lahat, hiwain ng maninipis, at patuyuin para maging tuyong kamote. Kaki. Berdeng kamote. Ligaw na gulay at ligaw na prutas. May luya at bawang na pampalasa rin. Ilatag ang kaki sa damuhan sa taas ng gusali para pagpaarawan. Ilagay ang berdeng kamote sa silid-imbakan. Iwan ang mga ligaw na gulay at prutas sa loob ng 2 araw bago kainin. Ang matitira, ilagay sa telang supot at ang bango-bango. Ang bango nga. Mga 500 barya lang ito. Ang mahal talaga ng karne. Pero gulay naman. Sa isang barya, isang malaking bungkos na. Ang prutas, 2 barya lang kada basket. Kainan, kahit mahal ang pagkain. Punong-puno pa rin ang loob. Ibig sabihin, basta masarap ang lasa. Hindi ka maubusan ng kumikita. Kung gagamit tayo ng sari-saring modernong reklamo at pang-akit na pagkain, hindi ba natin mapapaiyak ang mga tiyan ng mga beastman dito? Hindi na aabot ang lasa sa modernong luto. Pero kung ikukumpara sa mga naririnig ko sa tindahan, mas marami pa rin dito. Bukas pwede na itong ibenta. Ang 10 gin ang karne na binili kahapon. Hatiin mo ng kasinlaki ng palad. Pakuluan sa kaldero kasama ang luya at magaspang na asin.
May ilang tao talagang hindi mapakali ang itsura. Pero ang totoo, matakaw sila. Nagbebenta ako ng nilagang karne rito. Akala niya ba chef siya mula sa palasyo ng isang marangal na Panginoon? Mas mabuti pang maghanap ka ng asawang mabangis na halimaw. Para hindi mo na kailangang magpakahirap kumita. Bakit ka pa nagbebenta ng ganito? Dahil lang hindi pa sapat ang lakas ng sariling halimaw. O dahil lang mas marami ang anak. Kaya kailangan mong magbenta ng sariwang gulay. Doble ang hirap niyan. Wala kang alam sa kabutihan ng loob. Nanganak na ako ng 10 beses, isa akong babae. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo, tinuturuan kita. Magkaiba tayo, wala naman tayong kahit anong dugong magkakaugnay. Iwan mo na ang anak mo at magturo ka na lang sa sarili mo. Sige, tingnan ko nga. Ikaw na lang ang magbuhat sa mainit na kaldero at umuwi. Masama lang talaga ang lasa ng karne na gawa mo. Walang bibili niyan. Ang bango ng nilagang karne mo, pero paano mo naman ito maibebenta? Ang karne niyan, ang mahal-mahal naman. Huwag kang basta maniwala. Hindi pa ba kayo kumakain ng karne sa buong buhay nyo? Ito ang tinatawag na hiwang sarili. Ito ang espesyal na resipeng ipinamana sa aming angkan. Isang resipeng lihim na kumalat na ng daan-daang taon. Isang piraso ng karne, 299. Salapi lang, cash lang ang tinatanggap. Tindahan ng nilagang karne ng baka at baka lang, baka medyo mahal ang presyo. Tindahan ng nilagang karne ng baka at baka lang, pero dito lang matitikman ang lasa na ito. Ay naku, ang kusinera raw ng sunod na distrito ni General Bao ay lumabas na. Sa paglalaga ng karne, isang malaking piraso ay 100 salapi lang. Napakamahal, sobra na talaga. Ang presyong ito, sapat na para makabili ng sariwang karne ng isang buong halimaw at makakain ng busog. Na, may punto rin ang mahal. Lakad na, huwag palampasin. Hoy, ang mga mahilig magreklamo sa mahal ng karne, gising-gising din. Ang karne ng usa na halimaw ay 2,000 salapi kada gin. Hindi mahal ang 299. Mayroon pang karne ng alupihan na halimaw, 3,000 salapi kada gin. Paborito rin ito ng mga babae. Sa sangkap hindi naman usapin ang mahal o mura. Nasa lasa lang ang labanan. Ang masarap na lasa, syempre mas may halaga at mas mataas ang presyo. Ako naman, ang bango talaga ng karne na ito. Bigyan mo ako ng 3 piraso. Yung mas malalaking piraso ng karne ha. Masarap ba kainin dito mismo? O kailangan itong balutin? Kakainin dito. Bigyan mo pa ako ng 10 piraso. 300 salapi. Hindi na kailangan ng sukli. Pwede mo ring subukang balutin ang karne gamit ang mga gulay. Magkakaroon iyon ng ibang klaseng preskong lasa. Kayang takpan ng mga gulay ang kahit kaunting pait. Hindi nagbabago ang lasa ng karne. Ako kasi, hindi ako mahilig sa gulay. Pero pakiramdam ko mas sumasarap na ang gulay. Bigyan mo rin ako ng 2 set. 578 salapi para sa'yo. Bigyan mo rin ako ng 5 set, salapi ang bayad ko sa'yo. Dagdagan mo pa ng kaunti ang sausawan ko. Bigyan mo ako ng 3 set. Dagdagan mo pa ng kaunti ang sausawan. Dagdagan mo rin ng kaunti ang gulay. Ang bilis naman, ubos na agad. Mukhang nagkamali ako ng akala sa inyo. Buti na lang at marami kayong dinalang mga potensyal na suki para sa akin. Kung hindi, hindi ko pa malalaman kung kailan ko mauubos ibenta ito. Kailan ko mauubos ibenta ang karne. Siguradong nilaso ng grupong ito ng mga beastman ang utak. Ang bilis naman, ubos na agad. Hindi pa nga ako nakakakain. Ang sarap ng nilaga mong karne. Bukas, anong oras kayo magbubukas? Babalik ako. Bukas, sa ganitong oras din. Maligayang pagbalik at tikman niyong muli. CJ. Hahaha. Anong hiwang karne? Sa tingin ko, nilagang karne lang yan. Sino bang hindi marunong gumawa ng gaya niyan? Ako ang kumuha ng mga customer para sa atin. Bukas, ganito rin ang gagawin natin. Hindi tayo magbebenta ng gulay gubat, kundi magbebenta tayo ng hiwang karne. Sundan natin siya. Tingnan natin kung ano ang bibilhing karne niya. Bibili rin tayo. Pareho lang naman ang pagkain at siya. Tingnan natin kung sino ang hindi mananalo bukas. Matalino ka, hintayin mo lang ako. Pupunta ako para ayusin ang pwesto. Sabay na tayong kumilos ngayon. Sobrang bigat niyan. Kailangan may bumuhat sa balikat para gumana.
Feng Yu, akyat ka ng ikalawang palapag. Balak ko ngang magbenta ng kamote roon. Ang katawan ng babaeng ito, sobrang hina. Walang-wala ang lakas niya kumpara sa isang aso babae. Ang bilis ni Mao Qiu Magkano ang kamote? 2 barya bawat isa. Pero may mga sweet potato rin ako sa back basket na pwede pang ibenta. Pwede ng 5 barya ang isa. Kunin ko na ang mga kamote mo. Tutulungan kitang ibenta. Hati tayo sa bayad sa pwesto. Hindi na kailangan. 2 pilak lang sana ang kailangan ko. Kahit pumunta ka o hindi, may babayaran ka pa rin. Kailangan ko rin naman ng tutulong magbuhat ng karne at mga paninda pa uwi. Gusto ko sana, ako na lang ang kakain. Lahat ng pagkain sa backpack mo, akin na. Kailangan ko ngayong bumili ng karne. Hintayin mo lang ako dito. Babalik ako para hanapin ka. Gusto mong bumili ng ganito karaming mansanas. Nanganak ka ba ng isang bata lang? Ang hirap namang ipaliwanag, sayang sa dila. Kung maipapahatid mo lang ang mga paninda sa bahay ko, sapat na. Gamitin mo ang malaking pirasong ito para hiwain at balutan ang karne. Mula ngayon, hindi mo na kailangang maghugas ng mga plato. Tipid sa oras, tipid sa lakas. Napakasarap, sobrang linamnam na puting hiwang karne. 200 barya bawat piraso. Limitado lang ang dami. Maubusan na ang maunang makatikim. Mas mura pa kaysa dun sa kahapon. Halina't tikman nyo. Pareho lang ang hiwang karne namin nyo ng iba pa roon. Mas mura pa ng 79 na barya kaysa sa kanya. Kanina, lahat dito sa akin bumibili. Mura ang presyo. Pareho ba ang lasa? Siyempre, pareho ang lasa. Parehong karne lang naman. Pareho rin ang paraan ng pagluluto. Alam kong nagsiselos ka dahil mas maganda ang negosyo namin kaysa sa inyo. Pero huwag mo ring isipin na mapipigilan mo kami sa pagbebenta rito. Marami kaming pamilya. Hindi ako natatakot sa'yo. Wala akong karapatang humadlang. Karne lang naman ito, kayang bilhin ng lahat. Ang puting hiwang karne ganoon kamahal. Siyempre, dahil sa lasa ng pagkain. Ang iba, kung gusto nilang bumili, problema na nila. Ano naman sa'yo kung o hindi? Ellen, tama ka. Hindi naman tanga ang lahat. Ayaw nilang pinagloloko. Dito ko pinapangako. Kung talagang patok sa masa ang hiwang karne, hindi iyan babagay sa gusto ninyo. Handa akong magbayad ng 10 beses ang halaga. Ang karne na niluto ko, kung sa tingin ng lahat ay hindi masarap, 10 beses din ang kabayaran. Bigyan mo ako ng isang order. Sige, pipili ako ng mas malaking piraso para sa'yo. Talagang hindi masarap ang luto ng nanay ko. Hindi ba ito iyong nilagang karne? Ha? Kani-kanina lang sabi mo hindi masarap pero 10 beses ang bayad. Bayaran mo ako ng 2,000 barya. Ako, wala akong pera, wala akong pera. Di umuwi ka at kumuha. Siya yon. Siya ang nagbebenta ng sariling nilagang karne. Siya rin ang nagsabing 10 beses ang kabayaran. Kung magbabayad siya, magbabayad din siya. Tama. Ginagawa lang naming lahat ayon sa paraan niyang iyon. Kung may babayaran, siya muna ang maglabas ng pera. Hindi ba kayo yung bumili ng puting hiwang karne sa akin? Kung ang mga panahong kliyente ko noon ay inakala nilang naloko sila, syempre hindi ako dadaldal. Magbabayad ako. Kung hindi, baliin na lang ninyo ang binti ko. Ang sarap talaga ng lutuin na ito. Kahit buong buhay ko kainin, hindi ako magsasawa. Sang-ayon din ako. Wala ni isa man sa magkabilang panig ng sausawan na ito. Hindi lang dahas ang pumapatay. May bigat din ang salita. Sana ang mga kalapit na itinuturing akong mahina. Mga mababangis na halimaw na may buntot ay makakakilala rin ng tama. Mahal na puno, ayos ka lang ba? Natagpuan na ba niyo siya? Ang babaeng kasama niyo? Hindi pa namin siya natatagpuan. Pero naipakalat ko na ang hukbong tagapagtanggol ng Kang. Pinalawak na namin ang saklaw ng paghahanap. Maghanap din ng mga babae sa lahat ng rutang patungo sa pangunahing lungsod. Opo, mahal na puno. Mahal na kataas-taasan. Nakadalo kayo sa tirahan ng Panginoon ng Espiritu sa kalaliman ng gabi. Napakalaking karangalan po para sa ating lahi. Sinuri ko na ang talaan ng kapanganakan ng mga babae. At ang listahan ng huling handog sa templo ng pagsamba. May 2 babaeng kabilang sa lahi ng pulang lobo. Haha. Bakit isa lang ang nakasulat? Paano naman ang isa pang mataas na antas na babae? Siya. Sabi niyang lilipat siya sa pangunahing lungsod. Kasama pa niyang dinala ang sarili niyang gi. Ang iinang mataas na antas na babae ay parang kwintas ng makina. Kapag meron na nito, ayusin ng pangunahing lungsod ang matutuluyan. Ang hinahanap ng puno.
Malamang siya ang isa roon. Magsimula agad ng masusing paghalughog sa mga pasahero sa mga rutang papunta sa pangunahing lungsod. Noon pa sana hindi ako nang hinayang at nakatali siya. Magkaanak ako ng mataas na antas na babae. Dapat sana ipinadala siya sa pangunahing lungsod ng daang halimaw na bantay. Ngayon tuloy. Pati sa kalsada ay hindi ako makalakad. Si Feng Yu ay isang nawawalang babae na walang at wala pang pera. Wala siyang takas na maayos ang kalagayan. Feng Kun, bibigyan kita ng pagkakataong maging Feng Yu. Magpapanggap akong babae. Kapag nahuli ako, kamatayan ang parusa sa pagpapanggap na babae. Nasa akin ang ni Feng Yu. Basta huwag lang pumunta sa pagsisiyasat ng templo ng pagsamba. Sino ang makakadiskubre? Magkahawig kayo ng itsura niya. Kailangan lang linisin ng husto ang nakuha mo. Feng Kai, hintayin mong kumilos ka. Pumili ng pinakamaselang tainga ng hayop. Pahiran mo sa anyo ng tainga ng babae. Tapos ipitan mo sa balat ng kanyang malaking hita. Sa loob ng isang buwan makararating ka sa pangunahing lungsod. Ang sugat ay matagal nang sana ay gumaling na. Feng Yu, nakababatang kapatid na babae. Hawakan niyo siya para hindi siya makatakas. Tapos mas madali na ang lahat. Kayo, 2 o 3, pigilan niyo siya. Kumilos kayo ng mabilis. Mangolekta ng hamog sa umaga para mapalawak ang espasyo. Mukhang hindi masama ang pakiramdam na ito. Malapit nang dumating ang tag-ulan. Hindi tatagal ang mga berdeng patatas. Mas mabuting palitan mo na lang ng matitibay na butil na patatas. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Siguro sumama ang tiyan ko dahil sa kinain ko kaninang umaga. Masyado kang kumain ng tuyong berdeng patatas. Medyo hindi pa natutunaw. Pwede kang bumili ng nutrisyon na nasa lata, may itatagal pa yon. Kaso, medyo pangit lang ang lasa. Ubo. Bakit sa isang banggit lang ng nutrisyon na nasa lata ay sinusuka mo agad? Kung gusto mo, pwede ka na lang pumunta ngayon sa tagapamahala ng bundok. Pumunta ka sa Dente 2 at bumili ng ilang halamang gamot para tingnan. Pumunta sa Dente 2. Baka mabisto na ang pagtakas mo. Talaga namang walang problema. Nandito ka na rin naman. Hukayin mo muna ang mga berdeng patatas, saka ka umuwi. Kung wala ka pang kasama ngayon, akala ko buntis ka na. Lanan. Ang mga mababang uri na babae ay hirap na hirap magbuntis. Ang inang pinagmulan niya, mahigit 200 taong gulang na, pero siyam lang ang naipanganak. Paano naman ako magiging ganoon? Sana nga may ganyang swerte ako. Hukayin mo ang mga berdeng patatas. Buntis. Wala akong kahit anong paghahanda, pero naging isang ina na ako. At single pa. Noong nasa modernong mundo pa ako, mag-isa lang talaga ako. Wala akong pamilya. Pero ngayon, sa mundong ito, mayroon na akong kamag-anak na kadugo ko. Malapit na ang taglamig. Ang kaunting ito ay kulang na kulang para mabuhay. Mga gulay na ligaw, prutas na ligaw, at malambot na karne. Kailangang mag-ipon lahat. 30 pungjin na karne, nilagyan ng husto at may sabaw. Hindi maliit ang dami. May nakabaong itlog sa tiyan ko ngayon. Hindi na pwedeng palipat-lipat gaya noon. Hindi komportable ang katawan ko. Gusto mo bang samahan kita sa Dente 2? Ayos lang ako. May gusto lang akong itanong sayo. Kapag hindi ka sumasama sa pangunguha sa labas ng lungsod, may oras ka ba? Meron. Binili mo na lahat ng mga gamit ko. Ngayon, sa bahay na lang ako at inaalagaan ang kapatid ko. Kung ganoon, kukunin kitang katulong. Tuwing umaga, tulungan mo akong maglatag at magligpit ng mga paninda. Bibigyan kita ng 10 barya, ano sa palagay mo? Hindi na kailangan ng bayad na barya. Dahil binili mo na ang napakaraming pagkain para sa pamilya ko. Tutulungan na lang kitang maghanda ng kaunti. Pampalit lang naman sa pagsama mo minsan. Bawat isa, sariling hatid. Pangmatagalang tulong ito. Sa'yo na dapat ang pera. Kung ayaw mong pumayag, hahanap na lang ako ng iba. CJ, kung ganoon, pupunta ako tuwing umaga ng eksakto. Ang makinang pangitlog, panatilihing nasa tamang init. Ikabit ang kwintas ng komunikasyon. Kita dapat kumita, kahit ano paman. Tara na. CJ. Matagal kitang hinihintay. Bilisan mo nga at bigyan mo ako ng isang pirasong hilaw na karne. Ang maliit na halimaw sa bahay namin, mula kahapon pa maingay at gusto ng kumain. Para mabigyan ka pa ng dagdag na sausawan. Pinakamainam kainin habang mainit pa.
Magbigay ka sa akin ng 5 pirasong putahen hiwa. May 5 bata sa bahay. Isa bawat isa. Ang cute naman. Ang laki na niya. 2 buwan na ang edad. Ang kapatid ko, pusang kalapati. Mga munting merienda na ako mismo ang gumawa. Tikman mo na rin. Matamis. Paano ba ibenta ang isang ito? Kakailanganin ng ngipin ng bunso ko ito. Magkano ang isa? Bibili rin ako ng ilan. Hindi madaling ibenta ito ng paisa-isa. Bibili kayo ng hiniwang karne. Mabibigyan ko kayo ng 5 piraso. Kung ganoon, 3 ang bibilhin ko. Ibig bang sabihin, 15 piraso ang ibibigay mo? 3 rin ang bibilhin ko. Masyadong matigas ang litid ng karne. Ito ang sakto. Hahaha. Bibili rin ako ng karne. Bili ng karne. Itabi mo sa akin ang kaunting pinatuyong kamote. Marami sila. Tara na, bilis. Isama mo muna ang bunso at umalis na kayo. Tingnan muna natin ang utang namin noong nakaraan. Anong utang? Wala akong naalalang may utang ako sa inyo. Dahil lang sa sinabi mo. Nawalan kami ni Zidane ng 4,000 coin. Dapat mabayaran mo ang perang iyon. Mas mabuti pang magpakabait ka. Hindi pa kayo nakakapagbayad ngayon. Huwag ninyong isipin na makakaalis kayo rito. Magbayad kayo. Dahil niloko ninyo ang isang beastman sa pagbebenta ng hindi masarap na pagkain. Ano ngayon sa akin? Dumating kayo ngayon para hanapin ako. Dahil walang magtulong sa akin dito. Kung isipin nyo, kapag nagipit ako sa pera balang araw, pwede ko nang kunin direkta mula sa mas mahina kaysa sa akin. Magpaligaw kayo, kayo mismo ang naghahanap ng gulo, mga ulol na beastman. Anong problema ni Feng Yu? Gustong mangagaw ng pera, ano? Kagaling ako sa team ng investigasyon. Subukan niyong mangagaw. Ipapadakip ko agad kayo. Ang panloloob ay gawain ng mga palaboy na beastman. Palayasin kayo sa 13 bundok. Huwag kayong malinlang sa kanya. Siya ang hindi pumapayag na magbenta kami ng luto na karne. Hindi naman tumitigil ang dagat sa bahay ko. Bakit ko kailangan pang magpakamo? Ang pagbabayad noong araw na iyon, kayo rin ang sumang-ayon. Kung hindi, tawagin niyong muli ang beastman na nakatanggap ng pera. Pakinggan niyo kung ano ang sasabihin nila. Puting bandila. Sariling puting bandila. Dito sa atin, bawal apihin ang bagong dating na sub-female. Walang kinalaman dito ang maliit na sub-female na ito. Kung hindi kayo sang-ayon, ipapatawag ko si Xiong para pumunta rito. At kausapin kayong mabuti. Sandali. Habang nandito pa ang lahat, maglalagay ako ng patakaran. Kung sakaling isang araw masaktan ako ng biglaan, o kaya bigla akong mawala, kayo mismo ang may gawa niyan, siguradong. Lahat ng ari-arian ko. Ipagkakaloob ng walang bayad sa team ng investigasyon, para mahanap ang tunay na salarin. Narinig niyong lahat. Kapag nalagas siya, kahit isang hibla ng buhok. Ang unang hahanapin ng beastman mula sa 13 bundok ay kayo para maningil. Hoy, hindi kayo umaalis pa. Akala niya yata madali niyang maloloko ang mga tao dahil marami siya. Meow. Hi. Para sa'yo. Kapag buntis ka, kailangan mo panatilihing magaan at masaya ang loob mo. Mas gumaganda ang hitsura ng bata kapag wala pang ipinapanganak. Hindi ko alam kung anong klaseng ama ng batang ito. Kunin mo ang Young Master. Kunin mo ang Young Master. Young Master, Young Master. Patay na si Flame Tiger Young Master. Gumuho ang hukbo ng North Plains. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para sumulong sa North Plains. Bakit biglang ipinatawag ng Beast King sa ganitong oras? Ikaw ang nagwakas sa 7 taong digmaan. At ano ngayon ang pinaninindigan niya? Amin na po, nagkamali po ako. Ipalabas ang utos na paatras ang hukbo. Ang pagbalik sa kabiserang lungsod ngayon ang pinakamatinong hakbang. Ang lupain ng South Desolation. Hindi mahalaga yon kaysa mahanap siya. 2,000 barya. Nakabili na ako ng 1,000 ugat ng kamote. Paano kung hindi maibenta at masira na lang? Tingnan mo muna ang benta bukas bago ka magsalita. Tulungan mo akong dalhin sa kusina ang bagong bili kong kamote. Ha?
Itabi mo sa akin ang 100 piraso nito. Bukas ko kukunin sa pwesto. Bigyan mo ako ng 2 pirasong hiniwang karne. 5 bahagi ng matamis na patatas na nilaga. 5 bahagi ng pinatuyong kamote. Ang bata ko ang maingay at gusto ng kumain. 10 piraso para sa akin. Halos sapat na ang pera. Makina ng pagpapapisa ng itlog. Gusto ko ng pinakamaganda. Ang gwapo talaga ni Young Master Jai, no? Hindi rin alam kung sino sa huli ang magiging kapareha niya. Hello, gusto kong bumili ng incubator. Ang mga incubator namin dito. Ang panimulang presyo ng pinakaabang model ay 100,000 barya. Kumanan ka paglabas sa tapat na lumang palengke. May murang second hand doon. Mas bagay yon sa'yo. Diyan ka lang at tingnan mo. Huwag kang manghipo kung saan-saan. Kapag nasira mo, hindi kita mababayaran. Nakakabwisit. May mansa na ang sahig, mamaya susugod na naman ako sa paglinis. Kailangan ko pa itong linisin ng husto. Ano sabi ninyo? Hindi ko narinig ng malinaw. Ulitin mo nga. Ang sabi ko, katulad mong dukhang babae. Tingnan mo na lang ang sarili mo sa salamin. Lumayas ka agad dito. Ang mayabang na mukha, tapos baliktad pa ang galing magyabang. Sa forum ng mga ina. Ito ang pinakamabisang pampabilis ng paglaki. Ano ba nang ginagawa mo? Bilisan mo at burahin mo na. Wala talaga akong sinabing ganoon. Burahin mo na agad yan. Kapag nakita ito ng manager, matatanggal kami sa trabaho. Hindi ba niyo narinig na ang customer na gumagastos ng malaki ay parang isang beast god? Sinisiraan mo ako ng harap-harapan. Hindi naman siguro pwedeng ganito na lang matapos. Dinumisan ng 2 tindera na ito ang pangalan ng tindahan. Ipapasa ko sila sa pangkat ng investigasyon. Pakibura po ng post, Ginoo. Ang inkubator na ito, ibabawas ko sa inyo ng kalahati. Gusto ko yung buong otomatikong smart na uno. Orihinal na presyo ay 42,000. Gagawin ko sa inyo ng 21,000. May kasamang anti-slip na banig ng itlog. Lanan. Kundado pa rin yata nila ang tindahan dito. Sa ngayon, ganoon na nga. Pabayaan mo silang dumaan at magbilang ng barya. Isa-isa nilang binibilang ng malinaw. Zudianan, tungkol sa usapan natin ngayon. I-2. Paano natin mapapapunta ang batang Panginoon ng mga hayop para mag-host? Zudianan, nasa daan palang pabalik sa pangunahing lungsod ang batang Panginoon. Matagal nang hindi nagpapakita ang hari ng mga hayop. Hindi ba sabi ng batang Panginoon ng pangunahing lungsod na bahala na siya? Maliit na galaw, bagong hari ng mga hayop, ayos na. Maliit na galaw, eksklusibong seksyon. Maliit na galaw, walang kinalaman sa akin, bilihan. Ihanda muna ng kumpleto ang mga gamit para sa mahirap alagaan na babaeng bata. Pakisabi po, anong lahi ng bata niyo? Irerekomenda ko po sa inyo ang tamang sukat. Mga ganito siguro. Lahing ibon. Pakiusap, maliit na uri ba ng ibon ang bata o malaking mabangis na hayop? Mga kalapati. Lanan. Youth of ubo-ubo-ubo. Parang nasusunog ang sikmura ko. Nagsisimula na ang pagsusuka dahil sa pagbubuntis. Walang lusot ang karne. Napakatamis ng mga ligaw na prutas. Kailangan ko ng maaasim na pagkain. Ha? Sige, sayo na ang natitira. Yenen, nababad na sa tubig ang mga dahon at nasira na. Ang amoy pa lang, mas masarap pa rin ang sariwang karne. Tikman mo. Youth off. Bukas ng madaling araw. Tulungan mo akong bumili pa ng 10 kabang gulay na ugat. Plano kong ibenta ito sa 600 barya bawat mangkok. Maraming mga beastman ang hindi mahilig sa maasim. Hindi rin kami mga sub-female kumakain yan. Sa totoo lang, hindi naman din ibinebenta sa karaniwang tao. Nagugutom ka ba at nagkasakit? Ang mga tatanggap ng prangka ay mga buntis. Pwede. Pero ano ba iyang kakaibang palamutin yan? Bakit mo ba dadalhin yan? Gagawa ako ng kalahating taas ng tao. Magkano ang isa? Gaano katagal bago makuha? 230 barya ang isa. Sa loob ng 3 araw, makukuha na.
180 emperador na barya ang isa. Isa ang gusto ko. Ang laki naman ng lalagyang ito. Sa tindahan niyo, ganitong presyo rin ba ito madalas ibenta? Deal. Ang ceramic jar na ganito, 50 ang kukunin ko. At saka, yung custom na kalahating taong palamuti ay pinakamabilis gaano katagal bago makuha. Ang custom na ceramic jar, 10 barya isa. Ang custom na palamuti. Pagkalipas ng 3 araw, sa hapon, ihahatid ko sa iyo sa mismong pinto. Naibigay na ang deposito. 600 barya ang isang mangkok ng eksklusibong maasim na pagkain sa mundo ng mga hayop. Lugi man ako, bibilhin ko na to. Nakahiga na sa kama ang hari ng mga hayop at hindi na makabangon. Yung grupo ng mga taong kontra sa pamilya mo. Pumatay lang ng ilan at tumahimik na agad. Ngayon, ni isang matapang magsalita wala na. Malaki ang matitipid mo kung sa likod kita. Sasamantalahin ko habang hindi pa siya nakakabalik. Dalhin mo lahat ng kapangyarihan ng imperyo sa mga kamay ko. Narinig kong nakapagtipon na ng hukbo si Bichi. Malapit na siyang bumalik. Hindi pa tahasang iniukol ng emperador si Haring Shu bilang tagapagmana. Sabihin mo sa inang mahal. Maghanda na tayo at magsimula. Malapit nang dumating ang ama na emperador. Ngayon ay taon 826 sa kalendaryo ng mga hayop. 13 ng 9 na buwan sa tagtuyot. Dakilang hari ng mga hayop. Si Chisasen, ang 3 salinlahi, ay tuluyan nang nawala sa amin. Noong 16 ng Setyembre, si Chishu Jemian ay naging bagong hari ng mga hayop. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang bagong hari ng mga hayop ay hindi pala ang batang Panginoon ng Hilagang Distrito. Hindi ko rin alam kung nasaan siya ngayon. Hintayin mo ako sandali. Pagkatapos kong maihanda ito, ilalabas ko na. Ngayon pa lang, gusto mo nang ibenta ang mga pagkaing asim na ito. May dala ka pang napakaraming garapon. Hindi mo nga maibenta. Walang masarap sa mga pagkaing maasim. Walang masamang lasa na pagkain sa mundo. Kundi walang pusong lutuin. Masarap yan, pero kulang na kulang. Talagang marunong kang pumili ng paninda. Mamaya, may ihahanda si tita para sa iyo na masarap na almusal. Buhatin na kita at umalis tayo. Buntis ka, masyado kang nahihirapan. Hindi ka pa kumakain kagabi at kaninang umaga. Hindi ko kailangan na buhatin mo ako. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Aba. Ano iyang amoy? Hahaha. Ano ito? Bigyan mo ako ng 2. Inihaw na karne ito. Kulang pa nga kami sa kain, hindi namin binebenta. Pwede mong bilhin ang asim na yan. Dalhin mo na lang at iprito mo sa bahay. Magbabayad ako ng 1,000 barya. Ibenta mo sa akin ang lutong plato na ito ngayon. 1,000 para sa ano pang mukha. Kakabayad ko lang ng 2,000 barya. Hindi pa nga nila nabebenta. Bukas pa ibebenta ang inihaw na karne na ito. Hindi bentahan ngayon. Hindi ako natutukso. Buntis ako ngayon. Kahit ano ay hindi na lumulubog. Nang marinig ko ang luto mo, talagang gusto kong matikman. Ibenta mo na sa akin ang isang bahagi. Hindi ako masyadong kukuha. Isang buntis na gutom ng matagal. Heto na, may unang customer na dumating. Ang bango ng inihaw na karne na ito. Dahil nilagyan ito ng pulbos na maasim na gulay. Tikman mo. Kung gusto mo, bumili ka ng asim na gulay. Bibigyan kita ng sarsa. Tuturuan pa kita kung paano gawin. Aba. Masarap. Nawala ang nakakaduwal na pakiramdam sa sikmura, ang gaan sa pakiramdam. Magkano ang asim na gulay mo rito? Bibilhin ko lahat. Magbayad ka. May 10 lata ako rito. 600 barya ang isang lata ng asim na gulay. Ikaw ang unang customer. May libreng isang maliit na mangkok ng espesyal na sausawan. Aba. 600 para sa ganitong kaliit na lata, ang mahal naman. Espesyal itong ginawa para sa mga buntis na babae. 6,000, tama ba? Kukunin ko lahat. Gusto kong kainin ang ganitong inihaw na karne. Bumili ng hiniwang balat at laman ng baboy. Gumamit ng taba para mapalabas ang mantika. Ipirito ang mga hiwa ng karne hanggang maging gintong dilaw sa magkabilang panin. Ibuhos ang maasim na gulay at haluin na lang sa kawali. Iyong asim na gulay. Bigyan mo ako ng 1 bloke. Gusto ko ring bumili ng isa. Maokyu, tulungan mo akong bantayan ang tindahan. Lilipat ako sa itaas para kumuha ng asim na gulay. Ngayon lang ako bibili ng asim na gulay. Lahat ay may libreng 1 pinggan ng sausawang may karne. Bukas wala na nito. Feng Yu, ang tanga ko talaga.
Ang asim na gulay at inihaw na karne na ito ay sobrang sarap pala. Hindi mo ba sabi dati na hindi mabenta ang asim na gulay? Huwag mo akong lokohin. Sino bang nagsabing booking ang bibig kong mahilig sa delata? Mio, gusto pa rin niya ng Mio. Sige, iuwi kita para kumain ng masarap. Gusto ko rin ngayon na. Ang tindi ng gutom ko. Hindi pwede. Sino ba ang nagsabi noon na maasim ako? Hindi pwede, matagal ko nang tinitandaan yon. Tandaan ko yon. Sa'yo na yan. Meow, gusto ko pang pakainin si Meow Meow. Ang laki na ng tiyan mo, parang lobo na. Ito, ibinigay sa akin ni Feng Yu. Hindi mo pwedeng kainin yan. Meow, tingnan mo siya. Siya lang ang busog sa masasarap. Ni hindi mo man lang inamoy ang para kay Meow. Maglilipat na ako ng mga gamit. Marami pang lulutuing pagkain ngayon. Paglaki ko, tutulungan din kitang magtrabaho. Kumain ng 2 malaking mangkok ng karne. Paboritong pagkain ito ng mga buntis na babae sa South District. Mas mabuti ang ginayat na nilagang karne at pritong karne. Ilagay mo na lang dito. Kahapon, nakahuli pa ang asawa kong beastman ng asno. May halamang trigo pa. Pagkain ng karaniwang tao sa South District. Nakapahinga na ng matagal. Saan ako makakabagay sa hapagkainan mo? Titikman ko. Ang sarap. Kainin mo ito sa gitna ng inihaw na karne. Sumabog ang gana ko. Ang sarap talaga nito. Pasensya na. Mas magaan sa tiyan kapag buntis. Saan ka bumibili ng maasim na gulay na ito? Masyadong mahal ang pulot. Kung may sarili lang akong lupa, magtatanim ako ng patatas at mustasa. Tapos mag-aalaga pa ako ng ilang pugad ng bubuyog. Pwede bang makabili rito ng lupang nasa labas ng lungsod? Gusto kong magtanim ng gulay. Ang lupain sa Nantong ay pag-aari ng punong lungsod ng Angkang Kinyu. Ang pinakamaliit na lot sa itaas na palapag ay mahigit 10 milyong barya. Ang abala. Talagang kumikita kayo ng todo. Mahilig sa inihaw na karne, Meow. Ang mga babae rin ay mahilig sa inihaw na karne na may pulot, Meow. 399 na barya ang isa, Meow. Sa 399, makakabili ako ng ilang lata ng maasim na gulay para makabusog ang buong pamilya. Sino ang bibili ng napakamahal na karne na yan? Bigyan mo ako ng isang order. Nauna ako. Bigyan mo ako ng 2. Feng Yu, ang galing ng kamay mo. Mas mahusay pa kaysa sa mga sub-chef sa Palasyong Langit at Lupa. Siyempre, balang araw kikita rin ako ng sapat. Para makabili ng sarili kong lupa. Ha, ano bang nangyari? May nangyari ba? Hindi mo ba alam na sa labas ng lungsod? Hindi halimaw ang mga yon, kundi anak ng punong lungsod. Natalo ng hukbo ng Nantong ang mga puwersa ng North Plains at nakabalik na sa lungsod. Ang makapangyarihang hukbo ng mga lalaki ng Beast God Empire. Aalis ako para tingnan. Kung puro babae lang ang laman ng isip nila. Hindi na natin kailangang sumingit at makisabay, hindi ba? Pero iyan ang asawang nasa panaginip ng mga sub-babae. Kahit masulyapan lang, ayos na. Nakakatakot sila, parang bawat isa ay puro kalamnan na. Ay grabe, ang tibay nila. Pangarapin mo na lang. Pangarapin mo na lang. Ang lalaking beastman, malakas man, babae pa rin ang pakay. Sino ba ang gugusto sa isang sub-babae na mababang uri ng beastman? By Dan. Baka dahil sa matagal mong hindi nagagamit, nauulol ka na at hindi na makatagpo ng asawang beastman. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Kumita ka pa ng mas maraming barya. Habang buhay na yata siyang hindi mabubuntis, iyong sub-babae. Ay grabe, grabe. Huwag mo na siyang pansinin. Nakakahiya talaga ang maramdaman ang pagiging alipin ng mga sub na babae.
Kaya pala naiinggit ka sa kanya, mas magaling siya sa'yo. Isa lang namang tuso. Sino ba ang tinatawag mong tuso? Minamaliit mo ako. Papasuklamin kita at babayaran mo ang kapalit. Yeah, hihintayin ko. Basta sapat ang pera. Kahit isang mataas na uri na halimaw, papapakyawin ko na lang at ipagbibili ang buhay ko. Pagdating ng oras, walang sinuman ang makakapilit sa akin. Ito. Gusto ko ng isang kopya ng lahat. Nandito kami para tulungan si Biden na bilhin ang mga gamit at pambawi. Bilhin muna natin saka na tayo mag-usap. Maasim na gulay, 600 barya kada isang garapon. Berding patatas, 28 barya kada bungkos. Inihaw na karne, 399. Nilagang maasim na gulay na may karne, 499. Kabuang 1,526 na barya. Sobra naman ang handaan para sa bagong pinarangalan na adult na babae ng bagong Beast King. Gusto ko pang gamitin ang aking ambag sa hukbo para lusubin ang Kang City. Palitan na lang kaya natin ng ibang adult na babae. Hindi ka tinawag ng Panginoon. Hindi ikaw ang dapat mangamba. Ito ay inihanda ng kusina. Pwede po bang palitan ng batang Panginoon? Kayo. Anong amoy iyan at napakabangong ganito? Ang sarap ng luto ngayon. Bawat isa ay may gantimpalang 100 barya sa ilalim ng mundo. Kakaunti lang ba ang karne na ito at hindi pa sapat sa singit ng ngipin? Magdagdag pa kayo. Tanggalin lahat ng putahe sa lamisang ito. Palitan niyong lahat ng ganitong karne. Bilisan niyong dalhin dito. Batang Panginoon. Itong masarap na pagkain na ito, binili mula sa labas. Kung sino ang bumili niyan, dalhin dito. Sabihin niyo kung saan galing ang pagkain ito. Panginoon, sa sektor 13 ito binili ng isang sub-babae. Mahal ang bentahan niya. Maasim na gulay, 600 barya kada maliit na garapon. Nilagang maasim na gulay na may karne, 499. Kakaunti lang ang pera ko. Araw-araw ko lang kayang bilhin ng paunti-unti para ihandog sa Panginoon. Sandali, sabi mo, ilang piraso ang nabibenta niya araw-araw? Mahigit 400 piraso. Araw-araw may mahabang pila. Isang araw ay 400 piraso. Ilang daan. Sa isang araw, milyon ang kita niyan. Kapitan, mas malaki pa ito kaysa kinikita namin sa pakikipaglaban sa Beihuang. Puntahan niyo at bilhin ang puputok na ulo na yan. Bakit pa natin bibilhin siya? Agawin niyo ang receipt. Sa atin na ang pagkain at ang pera. Ipadala ang mga bantay ng lungsod. Dalhin niyo rito ang receipt. 50 garapon ng maasim na gulay. 1,000 bungkos ng pinatuyong berdeng isda. 20 order ng inihaw na karne at nilagang karne. 100,000 barya. Padala na agad kaya ba? Walang problema. Hehe, sino ba ang tao ni Feng Yu? Palayasin niyo siya dito. Hoy, akin ang teritoryong ito. Lumayas ka, lumayas ka. Meow. Paano mo nagawang manggulo sa lugar ng ginang Feng Yu? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para guluhin si Feng Miao? Lahat hulihin. 100,000, dagdagan mo pa ng kaunti. Panginoon, manatili ka muna at sabay tayong kumain. May orderin pa ako. Ate Miao. Kinuha ng masamang tao ang pagkain. Kinuha na nila si Ate Mao Q. Hintayin niyo ako. Babalik na si ate mamaya para guluhin sila.